No? Para saan? To live faithfully in this troubled, chaotic world till He comes. He returns. Amen? Praise God. Actually, after this, siguro may ilan sa atin dito na one time na iniwan magulang, kapatid, nag-abroad. No? At first time niya mag-abroad, siyempre sa paghali na, iyakan niya. No? Kapag nandun na yung nag-abroad, number one, yung laging testimony mo, homesick. Homesickness ang kalaban. Kaya yung sa mga kapatid natin sa Logos, yun, limit ang kanilang testimony. But by God's grace, they overcome. So, ayan. Far away from family, financial pressures, that's why they go out from our country to find, green pasture. Of course, loneliness, and of course, temptation, especially those who have already their own family. No, may mga asawa at anak na o may asawa. Nakwento ko last time, di ba? Kakabaho siya ng trabaho, padala siya ng padala. Tapos, pagbalik niya, iba na ang pinakasama. Babae pa yun, ha? Matindi. Babae na nangaliwa. So, kaya we must encourage mga kapatid. Laking impact ang sabihan ka, kaya mo yun. Hindi ka nag-iisa. Kasama mo si Lord. No? Kasama mo si Lord. Kasama mo ang Panginoon. May nasabihan na ba kayo ng mga kapatid? Okay? Kaya, I believe, immediately, the strength from the Lord returns. Amen? So how much more when the God of peace and the great shepherd Himself speaks to us? Paano pa kaya kung ang Diyos ng kapayapaan at dakilang pastol ng ating buhay ang siyang magsasalita nito sa piling ng kanyang salita? Marami hindi natin natatagpuan, hindi natin naririnig ang salita ng ating dakilang pastol at Diyos ng kapayapaan dahil hindi natin binubuksan, binabasa, pinapanalangin ang kanyang salita na maghari sa ating buhay. Alam niyo mga kapatid, para tayo katulad ng feeding sira. Yung TV natin dito sira, gumagana po yan. Meron tayong TV po doon, nasa gilid, nakatambak, dahil hindi na po siya gumagana. Sinasaksak siya, pero hindi na lumalabas ang picture. So, walang saysay. Dadalhin po nga sana, dahil dito, para pakita yung saksak at makita nyo, hindi gumagana. Bagaman makasaksak sa source, but there's no picture. So, that is useless. So what I mean of that illustration, para tayo mga Kristiyano, walang saysay. Kasi lang natin nakakonekta, pero walang gamit. No? Walang gamit ang Diyos sa ating buhay. Okay? So walang halaga pa gano'n. Itakang pa lang sa tabi ka na lang. Gusto ba natin ang ganong buhay? Sa paglilingkod sa Panginoon? Self-seated and satisfied. Taga-fortune po kayo, hindi kayo taga-SS. Mas lalo dito taga-SS, makakaalalahan. Mga kapatid, magandang paalala ko itong last passage na ito. So now, with the God of peace, ano po yun? The source of serenity and spiritual well-being, ang pinagmumulan, ano sabi ito? Ng lahat, hindi na natin, who brought out from the dead our Lord Jesus Christ, the great shepherd of the sheep, through the blood that sealed and ratified the eternal covenant. Ang Diyos na kapayapaan ng siyang muling bumuhay sa ating Panginoon Jesus na naging dakilang pastol ng matupad dahil sa mga dugo ng patibay sa walang hanggang ipad. No?
ang kapayapaan ng Diyos. Kaya buhay ang maguli ang ating Diyos. Dahil upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi lamang maligtas, kundi habang tayo lang sa lupa, ay meron tayong kapayapaan. At pinanalangin tayo ng Diyos, Kristo, sa garden ng Gethsemane, no? Na tayo daranas ng kagulungan ng bigati. At sinabi niya, napagtagumpayan niya. And our forgiving commands, the writer now gives confidence. Kaya niya bigyan ng mga utos, binibigyan naman tayo ng sumulat ng Hebreo ng pag-asa, no? Ng katatagan, confidence. And this passage reveals three wonderful mysteries of the great shepherd, the shepherd of our souls. First, the great shepherd gives us peace. Ang dakilang pastor ay nagbibigay sa atin o nagbigay sa atin ng kapayapaan. Kapayapaan. Dahil kung di siya muling mabuhay, wala tayong kapayapaan. Yes, nag-aalala siya ng buhay. Kung hanggang doon lang ang kanyang dakilang ginawa tungkol sa ating mga kasalanan, wala tayong kapayapaan. Buti na lang. He rose from the dead. That's why, now may the God of peace, and sinabi sa unang linyana, why is God addressed as God, the God of peace? Bakit the writer of the Hebrews, to the writer of the Hebrews, God addressed as the God of peace. Ito po, tingnan nyo. Because the Hebrew Christians, that context, no? You all know that the Hebrew Christians were suffering, tempted to return to Judaism. We're in great turmoil over the fact that they were undergoing tremendous social persecution. Outcast sila eh. Minority sila eh. Parang sa Senado, pag majority, sila yung namumuna. Okay? Pero yung minorities, behind. But ganun pa man, sa politika dito, sa social aspect, no? And kawawa po sila. They were persecuted in terms of their faith, socially. Alam sinabi sa John 14:27, and we promise ng Panginoon Kristo, nung siya ay narito, peace I leave with you, my peace, don't let your heart be troubled. Neither let us be fearful. Huwag tayo maglumihanan at huwag tayo matakot. Sino nagsasalita niyan? Ang Panginoon Kristo nung siya'y narito sa lupa. Okay? He is God because He knew the future. Huh? Alam niya yan eh. He is God. He was God. But He addressed His deity just for the sake of His great love towards us, to suffer, to pay for the ransom of many because of our sins. So, the great shepherd gives us peace because peace was purchased through Christ's blood. Itong kapayapaan ito, hindi lang binigay dahil ito ay binili sa ngiti ng dugo ng Kristo. Dugo ang pinambayad dito, mga kapatid. Hindi ito basta na nagpapako sa krus, tapos na. Hindi ito basta na gumawa ng isang bagay, nagpakabayani, siya na. Hindi po. Bakit natin, every year, we commemorate the suffering and salvation of our Lord Jesus Christ. And of course, His resurrection. So, the blood of the everlasting covenant, it was foretold during the time of Moses, leading the Israelites, the nation Israel, through the Passover lamb. Ito po yung dadaanan ng anghel ng kamatayan. Kapag walang bahay ng dugo, sa kanilang hampa, ang
panganay na anak doon ay mamamatay. Kaya, doon naghiya ang mga anak ng Egyptio na panganay. Bakit panganay? Yung puri lang piniprepare ng Panginoon sa tabernacle to lead the worship service there. But it was not happened because of transgression of the 11 tribes. Only the tribe of Levi was not there. No? Hindi siya nakasama. That's why if God entrusted the administration to the Levites, and their inheritance was not the promised land or part of the promised land, but God Himself was their inheritance. Mga kapatid, hindi mura ang ating kapayapaan. Sabi, hindi cheap. No? Hindi cheap ang ating pagiging mananampalataya. Pagkamat sometimes ginagawa natin cheap because of our disobedience and lack of trust. Ito po ay binayaran ng dugo ng Kristo na ating Panginoon. Kaya paalala mga kapatid, kaibigan, ang tunay na kapayapaan ay nagmumula lamang sa magitan ng krus na kung saan doon pinakita ng Diyos ang kanyang dakilang pag-ibig. Okay? At nagtapos sa kanyang dakilang pangako ng lahat ay mabubuhay ng walang hanggan. Sa Colossians 1:20, ang sabi po doon, and having made peace through the blood of His cross, by Him to reconcile all things unto Himself, by Him, sino yung hindi ko doon? Si Christ, I say, whether they be things in earth or things in heaven. And in Acts 20:28, the picture of a shepherd in sheep, and there are wolves. Okay? Kaya pinaprotection niya yung sheep, na hindi sakmalin ng mga wolves sa pamumuno ni Satan and his demons. Okay? Alam niyo po ba, ang sheep, ang pinaka mabait, walang kakayahan na proteksyonan ang kanyang sarili. Kaya tendency niya lagi lumalapit sa shepherd. Okay? Lumalapit sa pastol nila. Tapos ito ng pastol talagang inaalagaan, pinapakain, iniingatan. Kahit sa kanya, naka-charge naka-entrust ang pangalaga na pinagkikawal sa kanya ng master. May isang kwento sa Russia, nabasa ko sa sermon ni Jack Arnold, Pastor Jack Arnold. May isang community doon ng Manila, na kung saan nagkakaroon sila ng parang sikopesta kasi nag-aalaga sila ng lamb, then pagka lumaki na, kakakain nila ito. By the way, pag kinatay daw po ang lamb o yung tuba, by the way, umiiyak. At nakapanood pa kayo ng tuba na binabalatan o tinatanggalan ng balibo. Panoorin niyo sa YouTube. Agad lang siya, binawasiwas ng nag-ano. Wala siyang reaction, hindi gumaganon. Diba, usually mga hayop, pagka wala alaman eh. Pero yung tuba, gano'n lang siya. Kung saan siya dalhin, wasiwasin ng nagbabalahibo sa kanya. Kasi yung balahibo nila ay ginagamit na. I think the carpet, damit, maraming use ang balamit ko nila, ang balag. So, kaya na, very, sila, hindi sila lumalaman. Hindi katulad ng wolves, at layo ng kambing. Yung kambing, kusuwagin ka hahabulin ka. Nakaranas na kayo kambing, nahabol kayo, nakaranas na Kaya yung mga kambing, nagsungay kaya rin pa Pero yung mga tupa, walang sumayan, hindi lumalaman. Kaya tunay na picture ng tupa ng Panginoon, mapapusbaba. Hindi lumalaban, hindi nagre-react.
no? Kundi nagpapakumbaba. Kaya nga, sheep are the most, ito po yun, helpless creatures. By the way, sa kwento ko, so, yung pastol, pupunta sa village na yun, at meron siyang sound na sasabihin, isisigaw, maririnig na yun ang mamay-ari ng sheep, no? ng lamb, marinig pa, papaalagaan sa kanya. So, pag narinig nila yung sound na yun sa umaga pa lamang, papalabasin na nila yung kailang ipapaalaga lamb o sheep. No? So, dadali naman ng shepherd yun sa green pastures. Alam niyo na, sa mga damong lugar. Then, nakahapunan, uuwi na. So, sunod-sunod pa rin sa shepherd yung mga sheep. At pagdating na doon sa lugar kung saan sumigaw ang shepherd na yun ng isang salita o ano man yun, lalabas na yung mga masters at tatawagin na yung kailangan ng mga sheep. Papasok na sa kailang mga sheep pen. Dali, no? At kung may kulang, isang malaking discouragement po yun. At kawalan ng pagkikawala sa shepherd kapag may kulang lang na isa. So, sa kwento na yun, nabasa ko, wala, laging kulang na isa. Kaya totoo yung parable of the sheep, hanapin yung isa, kahit siyang nakot siya na nariyan. Ganun kahalagang isa. So, peace was purchased through Christ's blood. So, secondly, peace was proven by the resurrection. Yan po. Hindi pwede mo walang resurrection. Kundi incomplete ang ating gospel. Sabi doon, He brought again from the dead. Sa Greek word na ginamit po yan, an ago, no? An ago, to bring up. To bring up. Ito, pag binibigay, dinadala, tapos pinataas. Parang something, some kind of worshiping, no? Like what Jesus did. No? Ascended to heaven. So resurrection is proof God accepted Christ's sacrifice. Ito po yung apologetics natin sa mga hindi naniniwalang si Kristo ay muling nabuhay. First, the empty tomb. No? The empty tomb. Sa kwento sa Biblia, alam naman natin, nagkaroon ng pandaraya. Yung mga nahimatay na gwardiya at sinubulan ng mga religious leaders na sabihin, si Marites, Itolits, na hinakaw ang bangkay ni Jesus. At iyon ang lumagana ng kwento until now sa mga Hudyo. That's why Jesus to them was not a Messiah. Okay? Until now, they, what? Waiting for their Messiah. So, kaya sa pagbalik ng Panginoon, isa sa gagawin niya is to rebuke His chosen nation, Israel. And, is that katotohanan din? Katotoo? The early church boldly preached because Jesus lived. That's why we preach. Because our Lord Jesus lives forevermore. Kaya, patuloy po tayo mag-preach, mag-share ng gospel. The best tool, anong best tool natin? Ha? Anong best tool natin to share the gospel, to preach? Iiba? Malilim explosion? One verse? On whatever? Ano? Yung ating life testimonies na may pagbabago from the old to new creature. Thirdly, peace produces confidence. Kung may kapayapaan ka kapatid, hindi ka mga ba? Kahit ka nasabihin ka ng kamatayan, no? Pagkamat natural, kakabahan, forever, because that's the naturality of being man or human. But if we anchored already our lives to the honor of everything, most especially our lives, the author and perfecter of our faith, we all know our place after this life in heaven. So, confidence
trust. Because this leads with not fear. Hindi tayo mangangamba, magatakot. Even in sickness, even sa pagtaas ng mga presyo, even sa mga gera, at korupsyon na nangyayari at walang katiyakan. Mga kapatid, that's why our main belief, no, in this relationship with Christ is by faith. So, hindi ka ng pananampalataya naman. Kaya ano yung sinasabi na kulang pa ng pagkaya naman. Respect them, but be firm. The Bible teaches us it is by faith, by the grace of God. So many Filipinos fear rising prices, unemployment, disasters, political instability. Tandaan natin, our shepherd remains in control. He is in control. And I'm shepherd of my soul. I will give you full control because He is always in control. To put our trust in Him, give our control to Him, not our full control. Trust Him. Pag ganyan po, kayo, ang mindset nyo, kapatid, para kayong katulad ng TV na walang gamit. Kahit nakasaksak pa kayo sa source, no? Hindi kayo makitaan ng kagamit-gamit na gawain ng kalooban ng Diyos. Amen? Kaya, you need to be equipped. That's why, verse 21, equip you with every good thing to carry out His will and strengthen you. Ano po yun? Making you complete and perfect as you ought to be. Sino dito ayaw maging perfect, ayaw maging equipped? Gusto niya, ako lang gagawa. Meron ba dito? Accomplishing in us that which is pleasing in His sight through Jesus Christ, to whom be the glory forever and ever. Amen. What a great benediction. Kaya sabi ng mga God, amen? Greatest benediction. Glory forever and ever. Amen. Ang Diyos na kapayapaan ng sa muling bumuhay sa atin. Hindi na anong verse 6 Tagalog, sorry. Verse 20 po ito. So, after the first main point, that God gives us peace. So God not only gives peace, He prepares His people. What? The great shepherd equips His people. Even equipment na unused or sira. Magagamit mo ba yun? Hindi. So, kailangan mo ayusin bago magamitin. I-relate natin sa spiritual aspect yan. Relationship with God. Pag may siram, parte sa ating buhay, especially the heart. Kaya sabi, the problem of the heart is the heart of the problem. Kuhaan ko, ang problema ng puso ay ang puso ng problema. Yun ang sentro ng problema, yung puso. That's why God cannot penetrate His will to us, to work in us. Who He began a good work in you, hindi niya makumplit, no? Because hindi natin gusto. Gusto natin tayo ang mag-control ng ating buhay. Kaya sabi ng previous slide natin, submit, obey to your leaders. Bago yung pray for your leaders. Kasi kung hindi tayo sasubmit, ano sabi? Tayo rin naman ang maapektuhan. Pagkamat yung leaders, yung pastors, no? Maapektuhan ng ministries. Okay? So, sino ang maapektuhan? Tayo, kayo. Kaya kung mamamatras mo tayo, panawagan lagi sa atin, makiisa, makilaho, makibahagi, sa gawain ng Panginoon, itinakda niya. Ano ba ang mga tinakda niya? Kaya hanggang next Sunday, pag-uusapan po natin yan sa ating congregational meeting, quarterly meeting. Mga kapatid, magandang paalala po ito, quarterly. Para sa ganoon, nakita natin ang ating
responsibilities. Kung tayo nga, members ng mga HOA, anong HOA, Homeowners Association, members ng kung ano-ano mga asosasyon, nakikilap tayo, how much more sa ating church? No? Kaya ginamit na Greek word dito ay katartizo, means to restore, repair, prepare, make complete, and perfectly fit. Okay? Kaya mga kapatid, kung dati nasa ministry ka, ngayon wala ka na. Ang sabi sa message natin last Friday, return to Christ. Return to Christ. Huwag ka madatnan ng Panginoon sa kanyang kalagayan. Okay? Mahirap bang sumunod sa gawain ng Panginoon? Ha? Alam nyo mga kapatid, lalo sa mga lagi nang wala sa mga gawain ng Panginoon. You want to be always present in the ministries of God? Communicate. Communication is the key. Okay po? Sabi doon, submit to the leaders. Ako yung nag-bless sa mga kapatid natin na pupunta lang, papaalam ko tama mo, no? Tapos babalikin po ako. So, wow. And how about the others? Bahala kayo dyan. Ganun ba ang ating prinsipyo? Unawain nyo lang ako, busy ako rin. Ganun ba yun? Bilang growing Christian? Take note of this. God designs us to grow. Last Sunday, ano sabi ko dito? Tumayo pa ako dito. The church is not a baby seeker. Baby seeker lang siya sa una, sa mga bagong manong pataya. Pero hindi na po yan pinaka hanggang sa dulo. Because the church designed by God to be equipped. Alam mo yung parang mag-equip yung akay-akay mo, magbubuhatin mo ng ganito, ganyan, makakabuhat kaya siya. Use of mending, fishing nets, setting, broken bubbles, and wonderful picture. God is preparing or repairing, making complete so that we are not a broken Christians. Ano yan? Sira. Parang TV, sira. So, first, subpoint, God equips us to His Word. Kumusta ang inyong pagbabasa? Kahit ang pagbabasa na lang. Everyday ba mayroon kayong pagbabasa ng salita ng Panginoon? Meron ba kayong pagbabasa ng salita ng Panginoon? May pagbabasa kayo sa salita ng Panginoon? Uy, yun naman lang. May pagbabasa kayo sa salita ng Panginoon? Uy! Maunti ka lang. Pakitutok lang dito. Aminin. Alam nyo, pag-pray nyo, na yung yakap sa Diyos ay pagpalain ng Panginoon. I pray na pag pinagpala, sisali kami, hindi na kayo magpapaypay, God willing, pagka pinagpala talaga ng Panginoon. Actually, pinagpapala na throughout this year, na sunod-sunod yung mga places na anyway, kaya sabi ay abono sa mundo, pero God will bless in His time. If it is for God's sake, for the glory of Him. So God equips Ezra. Basahin niyo yung Ezra 7:7. Si Ezra po ay equipped
skilled sa salita ng Panginoon. We must like Ezra. And of course, our Lord Jesus Christ, siya pa ba? No? Siya yung salita eh. And Paul. No? Apostle Paul. And there is no Timothy without Apostle Paul. No? Mas lalo siyang lumalim sa salita ng Panginoon. Ang nag-prepare sa kanyang lola, Lois, at Mami Eunice. Tama ba? Di ba ito? Mami Eunice. So, remember, without Scripture, Christians become spiritually weak. No? Kaya pansinin nyo, yung mga dating aktibo, kung compare mo sa ngayon, nasaan na sila? Sabihin, nag-weak. Pero kapatid, kung nato sa sitwasyon na nag-weak ka, do not give up. Do not quit. May isang kwento, no? Kilala si Winston Churchill, Prime Minister, during the time of World War II, okay? ng Great Britain, British. Siya po ay pangatlo sa kulera. Kung baga sa nakaupo sa rofor, katabi ng CR. No? Pero, naging Prime Minister. Kaya kayo naging mahina mo, whatsoever. No? You are in Christ. No? God's strength is in us. God's strength is in us. So tama na, inimbitahan siya, Prime Minister siya, inimbitahan siya sa isang parang symposium. So, pinakilala siya, ang ganda ng pakilala, no? Kanyang mga nagawa. Pero nung siya magsalita na, yung ilang matagal lang sinabi niya. Alam niyo kung ano? May kanta ito eh. Ang sabi niya, do not give up. Do not give up. Do not give up. Never, never, never. Di ba may kanta yan? Parang kung galing yung kanta niya eh. Never give up. Never, never. Yun lang sinabi niya. No? Sabay upo. Palakpakan ng mga tao. What do you think is the message? Of Winston Churchill? Never, never. Do not give up. So, mataganda yung banta, pero yung message, hindi. So, secondly, God equips us through obedience. Kaya, talibitin mo yung kapatid mo. Katabi mo. Sumunod ka sa Panginoon. Ayan o, sinasabihan lang yan. Ayan o, si Lorraine. Ano ba Lorraine? So, God equips for us to obey Him. Ang sabi ng working in you. Sino nag-work sa atin? Si God through Christ. And He wants us to change, to be changed in accordance to His design and His will. Desires, attitudes, and character. Itong problema po ng mga ayaw magpa-disciple, magpaturo, ayaw mag-communicate, ayaw magsabi, no? Pero pagdating sa school, sa trabaho, o sa anuman, talagang bago pa lamang siya, malilate lang siya, magpapaalam na siya. Sir, ma'am, boss, malilate ako. Sir, ma'am, boss, hindi ako makapasok. Pero pagdating sa church, unawain na lang ako. No? Sabi, who to you? When you say who to you, the Bible, you are in delicate situation. Kasi, kaibigan. Like Peter, from fearful fisherman to fearless preacher. Ganyan po dapat tayo, mga kapatid. If we are equipped, hindi tayo matatakot mag-share ng gospel. No? Like Brother Andre. Okay? I encourage him and I
gave them a outline message, then walang pasubali. Minsan lang, pero kinakabahan ka. Joke lang. Pero pagdating doon, walang nakakabaka. Praise be to God. All glory to Him. Sa buhay ni Brother Andre. Nawa, may susunod pang mga kabataan. By the way, young people po yun, ha? Young people. Wala pa po tayo sa young adult. Kumusta na ang mga young adult? Nakutang dapat sila yung mga nauuna at mukhang nauunahan pa ng mga young people. God equips us for His pleasure. The sacrifices that He's done will pleasing in His sight. So the question is, whose approval matters most? God or Facebook? Facebook ba? O yung iyong mga pamuntahan? Kaya, like you were done, many people panic when Wi-Fi disappears, but few panic when they stop praying. Nakakalimutan na manalangin. Pero, kapag nawala ang Wi-Fi, hindi makakalimutan, nagpapanik pa. Naku, Wi-Fi, delikado. Di ako makapag-FB, di ako makapag-hiding, makapag-post. Para maraming likes. So, 22 to 25 verses, I call on you, brothers and sisters, listen patiently. Pag sabi ko lang listen, makinig ka, no? Huwag kang may pagkwentuhan. Patiently na no? Makinig ka patiently. No? Kasi hindi mo makukuha talaga yung message. Okay? Hindi mo makukuha yung message. Kaya pag tinanong ka ng iyong guro, mayroon ito pag guro pa, no? Pero kung tinanong ka ng guro, ganyan, wala kayong maisagot. Kasi doon ka tanong tinuro, nakipagkwentuhan ka. Para ma-estudyante doon. Ano yung ginagawa ko kung nakikwentuhan ng estudyante? Of course, bawal yung papalihan mo. No? Kinapaw ko sa unahan mo. Gato! Ano, Bruce? Dito ka sa unahan. Dito ka sa unahan. Alam mo yan. Meron ka naman pasaway. Hindi mo siya, mga pasaway sa likod yung umuupo Di ba yung mga pasaway? Sa likod umuupo yan No? So, pinapaw ko. Bago pa magsimula ng klase, dito na kayo dito na yung mga kalalaki. Saka, at taking yung magalaw sa kanila after the lesson. So, this message of exhortation and encouragement, for I have written to you briefly. Notice that our brother Timothy has been released from prison. Nakulong po si Timothy, mga kapatid. Kaya kasi kung kanyang discipler, ganun din siya. No? Spiritually and sa kanyang bukas, nangyari din. If he comes soon, I will see you along with him. Give our greetings to all of your spiritual leaders and to all of the saints. Hagios, ang Greek word ko dyan, Hagios. God's people, it's the will. Those Christians from Italy send you their greetings. Sabang ito, minsan, na si Timothy, suspect ko si Apostle Paul sumulat nito. Based from our research study, hindi po 50-50 si Apostle Paul. And some scholar or commentary said that is within the circle of Apostle Paul. May pinag-suspectyan baka si Apollos, dahil si Apollos, magaling yun sa salita ng Panginoon, mag-preach, kaya lang may problema sa kanyang salvation doctrine. Sino nagturo? Mag-asawa, Priscilla at Aquila. Kaya isa rin sa pinagdududahan, pinag-suspectyan, sumulat ng Hebreo, ay yung si Aquila o si Priscilla pag magsawa. Okay? So, pagkamat sa Teen Day Bible, nakalagay doon, epistle of Paul the Hebrews. Pero yung Teen Day Bible, based on the history of the church. So, parang nakatanayan na.
Kaya nailagay ito, Kindle Bible. Mas naman po yun sa Kindle. Pero, yung pinag-aralan ko ito, probably itong sumulat ng Hebrew, he or she doesn't want to be emphasized, to be known. No? Only Christ be known. Parang DCF lang, no? Christ be known. Ang Diyos lang ang makilala. Galing ang kanyang prinsipyo. Kaya God strengthens us not to become spectators. Did you know yung spectators na lang? No? But His servants. Kaya the Great Shepherd encourages us of His church. His church. Tanda natin, binayaran din ng Diyos, di lang po ang ating mga kasalanan, kundi ang church. No? Church. Mamaya makita natin verse niya. Encouragement through God's Word. Suffer the word of exhortation, sabi daw, it means receive biblical correction. Like Nathan to David. Nathan confronts David. Mali ang ginawa mo. No? Against Uriah and Bathsheba. That's why nakatala sa Bible. No? The man after God's own heart returned to David, except what he did to Uriah and Bathsheba. Secondly, encouragement through God's servants. Kaya kapatid, encourage mo. Kapatid, kaya mo yan. Don't give up. Makipag-communicate ka. Okay? Makibahagi ka. Kumusta ka na? Paandap-andap ka na. Yeah? Wala na pong alitap-tap ako nakikita ngayon. Nakita na ba kayo ng alitap-tap? Mga kabataan, nakita na kayo alitap-tap? Every night? Every night? Hindi na na? Hindi na na? Nung araw, every night, may alitap-tap. Ngayon, wala na. So, parang mga tao na rin yan na professing Christians. Parang alitap-tap. Minsan makikita, minsan hindi. Minsan makikita, minsan hindi. At ang bansa nila ay Zimbabwe. Okay naman. Anyway, nakalabo-labo na. So, Timothy Leader in Church Fellowship and remind them, don't isolate yourself. Stay connected to your church. Prayer meeting by the way, Thursday na. Right, Thursday na kasi si Brother Anthony. Palitan sila ni Brother Anthony. By the way, wala si Brother Anthony. Ano ba? So, palitan na. Para ma-consider. So, next, prayer meeting, Thursday. So, alternate. Okay? And then, encouragement through God's grace. Ano yung muli lagi tayo ni Paul? Kaya minsan nasuspect yan sa Apostle Paul to it. Kasi parehas ng kanyang great thing. Grace be with you all. At si Paul daw, sa una pa lamang, nagsasabi niya, grace be with you all. Pero ito sa huli. So, grace through faith begun our salvation, sustains our Christian life, will finish our race. Kaya kumusta ang inyong faith, kapatid? F-A-I-T-H pa rin ba? O F-A-T-E na? Secular na. So, ayan, may pag-aaral po. Globally, by Barna Group, consistently found that many Christians report experiencing stress, anxiety, and spiritual fatigue. No? Yet, believers who remain, abide, engage in Scripture, prayer. Pag sabing prayer, hindi lang po ito personal. Kasama po ang corporate. Kasama ka sa gawain ng pananalangin sa church na bisilangan mo. Alam niyo po ba, may mga members ng church na ang layo-layo pa ng pinag-inom, bumagalo pa. No? Kahit gabi. May magaling churches. Okay? At nakikitulog na lang sila sa parsonage of the church. Kasuhuin na lang kinabuan. Ganun nila kamahal ng church. Dito, kalapit-lapit, hindi kayang pumunta. At di rin kayang magsabi. An active church fellowship may demonstrate greater spiritual
resilience and perseverance. What do you think? Para saan ba ito? Of course, para sa Panginoon at para sa atin. To be resilient and perseverance. Maging matatag hanggang wakas. And studies from PSA continue to show that many Filipino households face economic pressures and financial uncertainty. These realities often contribute to stress, highlighting the need for the enduring peace and hope found in Christ rather than in changing circumstances. Christ lang talaga ang ating pag-asa, ating kapayapaan, ang ating dakilang pastor. So, Hebrews closes not with commands, but with confidence. Not with fear, but with peace. Not with human strength, but with God's power. The same shepherd who died, rose again, now equips, strengthens, and walks with his saints, chosen people, every day. And how about us to God every day? So, reminders of this to be applied. There are 5 things. Receive the shepherd's peace, which is relationship with God. So the question is, are you living with peace of Christ, or are you controlled by fear and anxiety, or even controlling yourself in your own strength? So many people today worry about many things. Begin each day by surrendering your worries to the Lord in prayer. Kaibigan, kaya memorize mo yung verses 23:1 and pray for yourself and for your family. Pag dumating ang pagkatapos mga ba, be reminded of this. We have the great shepherd leading us. Secondly, submit to the shepherd's work to grow us spiritually. Verse 21 says, God will equip us to do His will for His glory. And let us ask ourselves, am I allowing God to change my character, attitude, behavior, and everything? Do I resist His correction? Kaya ayaw natin makinig? Am I growing spiritually? Or have I become complacent? Stagnant? Ang mahirap na yan, palubog. Tapos kakain ka ng panitaw. Sometimes God's equipping comes through trials, correction, Bible study, prayer, faithful service, and godly counsel. That's the aspect of leaders, pastors. Kaya pag dumating tayo sa ganito, mga kapatid, at kayo ay complacent, I believe you can endure. Instead of asking, Lord, remove this trial, let us learn to pray. Lord, use this trial to make me more like you. Diba? Apostle James, the brother of Jesus, formerly antagonist of Christ, this kuya, and he a writer of these people, epistles of James. So thirdly, follow the shepherds faithfully. It is all about daily Christian living. And a sheep is safest when it stays close to the shepherd. Kasi paglalaban siya hanggang kamatayan, no? Ng lalapa sa kanya. So likewise, stay faithful in worship. Kaya Saturday pa lang, mga kapatid, let's worship God. Pag ganun kinamagahan, there are so much enthusiastic. Ang tawag sa kanya, nananabik na makasama ang Panginoon, kasama ng kanyang mga anak. Remain active in your local church and read God's word daily. Obey even if it's difficult and serve joyfully. It is the joy to serve the Lord. Tandaan niya na merely out of duty. So this week, tanungin niyo po, tanungin natin ano sa what is one act of obedience that Jesus is calling you to take?
Encourage the shepherd's flock. Sino po yan? It's a church life. God puts shepherds, under shepherds, the leaders, the pastor. Hebrews goes with three things. Christ and grace, God never intended Christians to walk alone. So this week, visit someone who is discouraged. Pray with the struggling believer. Kaya practice natin, mga kapatid natin, kumusta natin, especially those who are sick. Encourage your pastor and church leaders. Invite someone back to church. Join or faithfully participate in BS or discipleship group. By the way, later on, yung aking ganda na equipment or equipment, we recognize those who completed the discipleship